Walang sino man ang isinisilang na mahirap o walang alam. Bawat isa ay meron taglay na katalinuhan na siya nating ginagamit kung saan tayo dadalhin ng ating mga pangarap, kung sa tagumpay ba o sa kabiguan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkaitan ng magandang kapalaran, namulat sa sobrang kahirapan at nagsimulang magtrabaho sa murang edad para mapunan ang pag-aaral. Gamit lang ang mga pangaral ng magulang at matinding determinasyon, siya ay nakipagsapalaran upang sunduin ang kanyang mga pangarap patungo sa katotohanan, at sa duloy higit pa sa pagtupad nito ang naging pabuya sa kanya sapagkat ikinarangal pa siya ng bayang kanyang pinaglaanan ng paglilingkod. Ang kwento ng mga sakripisyo, paghihirap at pamamayagpag ni Epimaco Velasco, ang janitor na nakasukol kay Nardong Putik. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Epimaco Velasco sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Epi. Siya ay isinilang noong ika-12 ng Disyembre taong 1935 na tubo sa bayan ng Tansa sa Cavite. Bata pa lang itong si Epi ay pangarap na talaga niyang maging abogado balang araw. Pero sa sobrang kahirapan ng buhay, ang siyang pangunahing nagiging balakid sa kanyang mga pangarap na ito. Kinailangan niyang tulungan ng kanyang sarili para tuparin ang mga ito dahil wala naman siyang aasahan o talagang walang kakayahan ang kanyang mga magulang para siya'y pag-aralin. Nang si Epi ay nakagraduate ng high school, siya ay nagtungo na sa Maynila sa kanyang murang edad upang makipagsapalaran na ang tanging baon lang ay ang lakas ng loob at pangaral mula sa mga magulang. Isama mo pa ang kanyang matinding pagnanasang makapagtapos ang mga bagay na siyang bumubuhay sa kanya. Taong 1955, habang nag-aaral siya ng abogasya, ay nagtrabaho siya bilang janitor sa isang korte sa Maynila, na sinamantala naman niya ang pagkakataong iyon para mapabilis palalo ang kaalaman niya tungkol sa batas sapagkat ang korte na yun ay napapalibutan ng mga taong marurunong sa propesyong pinagsisikapan din niyang makamit. Lumikha siya ng maraming mga kaibigan sa korte na iyon at kapag mayroong magandang pagkakataon ay nagpapatulong siya sa mga ito upang mapabilis na maunawaan ang kanyang mga nais malaman sa kanyang pag-aaral. Mabilis ngang natuto si Epi at hanggang sa makapagtapos siya na mas angat sa karamihan sa Lyceum of the Philippines sa kursong Bachelor of Laws noong taong 1960. At para lalo pang mapalawak ang kanyang kaalaman, ay nagbakasakali siya sa NBI at pagkalipas nga ng 2 taon noong taong 1962 nang mahirang siya bilang NBI Agent 1. Bilang isang ahente ng ahensya ay ganun na lang ang naging dedikasyon ni Epi sa kanyang bagong trabaho. Hindi nagtatagal ang mga kasong pinapahawakan sa kanya at nare-resolba niya kaagad iyon sa pinakamabilis na posibleng panahon. At dahil sa kanyang kakaibang katalinuhan, ay isa si Epi sa naging pinakamagaling na ahente ng NBI. At ang isa sa pinakamalaking achievement niya nung kabataan ng kanyang karera ay nung huling bahagi ng dekada 60 nang malambat niya ang mga miyembro ng kilabot na Big Four na masyadong notoryo sa pangingikil, extortion, kidnapping at pagpatay sa mga taga-showbiz kapag hindi nakakapagbigay ang mga ito sa kanila. Ang isang halimbawa nito ay ang pagpatay nila kay Jess Lapid Sr. noong taong 1968 na natalakay na natin sa nakaraang kwento. Ayan po ang description box sa ibaba kung nais nating balikan. Sa pangunguna ni Epi ay nagpanggap silang mga waiter at trabahador sa club na palaging tinatambayan ng mga kawatan na ito hanggang sa nalambat nga nila ang grupo ng 5 gunman na pumalibot at pinagtulungang patayin ang kawawang aktor na si Jess Lapid Sr. Hindi lang basta pader ang bilangga ni Epi ng mga sandaling iyon dahil ang mga miyembro ng Big Four na kanilang nalambat ay kabilang sa pinakamaya-impluwensyang tao na may koneksyon sa mayayaman at mga politiko sa lugar na kanilang operasyon. Pagkalipas pa ng ilang panahon, Pebrero ng taong 1971, panahon naman din ng pamamayagpag ng isa pang grupo ng mga kriminal na pinamumunuan ni Nardong Putik na siyang naghahatid naman ng matinding takot sa buong lugar ng Cavite na kanya ding lupang sinilangan. Ang grupo ni Putik ay sangkot naman sa halos lahat ng ilegal na gawain sa buong probinsya at sa mga kalapit na lugar nito. Malakas ang loob nila
dahil hawak din sila ng mga politiko na siyang nagbibigay ng proteksyon kapalit ng pagiging hitman o private army ang grupong ito ni Nardong Putik. At ang isa pa, malakas ang loob nila dahil nga merong agam-agam noon ang mga tao doon na meron daw tinataglay na anting-anting o agimat itong si Nardong Putik, kaya tiniisip nila na walang makakatapat sa kanila kahit pa ang mga ito ay mula sa mga alagad ng batas. Minsan, dalawang ahente ng NBI na nakilalang sina Rogelio Domingo at Antonio Dayaw ang aksidenteng nakadiskubre ng malawak na plantasyon ng marijuana sa bayan ng Imus sa Cavite habang hinahanting nila si Putik na noon ay katatapos lang ding tumakas mula sa kulungan. Sa pagkakadiskubre nila sa plantasyon ng bawal na halaman ay huli na nang malaman nilang sila pala ay nasa kalagitnaan na ng teritoryo ni Putik. Nabihag ang dalawang ahenteng ito ng NBI at pagkatapos ay pinahirapan habang kinukutya bago tuluyang patayin. Nang makarating sa NBI ang ulat sa pangyayaring iyon ay umabot sa sukdulan ang sobrang galit nila dahil nga sa paraan ng pagpatay sa kanilang mga kasama. At noon ding mga sandaling iyon ay inatasan ni NBI Director Bugarin ang lahat ng ahente ng NBI para tugisin at hulihing buhay man o patay ang grupo ni Putik. Samantalang si Epimaco Velasco naman ay kakatalaga pa lang noon bilang bagong pinuno ng Narcotics Division. At siya ang namuno para sa surveillance at personal na tinrabaho si Putik. Lumipas pa ang mga araw, mga linggo at ilang panahon pa nang makabisado na ni Epi ang mga kilos at galaw ng grupo ni Putik. Ika-10 ng Oktubre taong 1971 nang magsagawa na ng malaking operasyon ang pinagsamasamang pwersa ng mga NBI, Philippine Constabulary at Imus Police Force upang dakpin si Putik. Dakong alas 5 na madaling araw nang mamataan nila at kumpirmadong nandun si Nardong Putik sa bahay ng isa sa mga kabit niya. Matyaga nilang minanmanan ang galaw nito at habang papauwi na siya sa kahabaan ng Manila-Cavite Highway gamit ang kanyang sasakyan ay nakatunog si Putik na parang may sumusunod sa kanya. Dahil nga meron itong kakaibang bertud sa pagtakas ay nakakamanghang isipin na natakasan o naiwasan ni Putik ang mga checkpoint na nakalatag sa lahat ng posibleng daanan ng kanyang sasakyan, lalong-lalo na ang mga nasa lugar ng Panamitan at Talon sa Kawit, Cavite. Ngunit ang mga bagay na yun ay inaasahan na rin ni Epimaco Velasco dahil alam niyang talagang napakadulas nitong si Nardong Putik. At kasama sa ginawa nilang operasyon na yun ay ang ipinakalat din niya ang mga ahente ng NBI sa lahat ng lansangan sa lugar na yun, nagamit naman ng iba't ibang uri ng mga sasakyan na pansibilyan para hindi maghinala ang target. Para isipin man ni Putik na nakatakas siya sa mga alagad ng batas na nakauniforme at nang kumampante ito nang di namamalayang mas marami pa palang nakakalat sa lugar. At ganun nga ang nangyari. Maraming naiwasang sasakyan si Nardong Putik na humahabol sa kanya pero hindi naging sapat yun para maramdaman niyang lahat ang presensya ng kalaban sa paligid. Hindi niya napansin ang isang Volkswagen Kombi kung saan lulan ang grupo ni Epimaco Velasco na maingat siyang binubuntutan. Sinundan nila ito hanggang sa may bahagi ng Novelita sa Cavite, lugar kung saan nagkaroon ng magandang pagkakataon si Epi na dakpin itong si Putik. Mabilis na umovertake ang sasakyan nila at nang katapat na ni Putik si Epi ay sinagawan niya ito bilang unang babala ng pagsuko. Ngunit sa halip na tumigil ay kinuha pa ni Putik ang kanyang baril at siya pa ang nagsimulang manlaban. Pero iba ang pagka-alerto ng grupo ni Epi dahil bago pa man nakapagpaputok si Nardong Putik ay pinaulanan na nila ito ng bala at ang sasakyan ni Nardong Putik ay tadtad ng tama at nawala na rin siya ng pagkakataong tumalon pa sa Putik kung saan pinapaniwalaang nandun ang kanyang bertud. Dinala ni Epimaco Velasco ang sasakyang tadtad ng bala sa opisina ni Director Bugarin na nakasakay pa si Nardong Putik sa loob habang wala na itong buhay. Nagtamo siya ng higit 40 tama ng bala sa katawan na bagamat overkill kung iisipin ay iyon lang talaga ang tanging paraan upang mapigilan ang may bertud na pugante. Dahil kung babalikan, nung unang pagkakataong mahuli nila si Putik sa isang pagilingan, ay tinadtad din nila ng bala ang pinagtataguan nito at nakapagtatakang gasgas lang sa may bahagi ng pigi ang inabot nito at hindi pa nagmula sa mga balang umulan sa kanyang pwesto.
Kaya't naniniwala din talaga silang may taglay ngang agimat itong si Nardong Putik. Putok na putok at headlines kaagad sa mga balita sa pahayagan, sa radyo at telebisyon ang pagkakapatay na yon kay Nardong Putik dahil kilalang kilala siya ng lahat dahil nga noong mga sandaling iyon ay public enemy number 1 na siya sa buong bansa. Samantalang kasabay din nun ang biglang bantog naman ng pangalan ni Epimaco Velasco o ni Ipe na siyang nakasukol sa kilabot na kriminal. Naparangalan siya sa pangyayaring iyon na ikinarangal nga ng departamento nila kung saan sunod-sunod pa ang rekomendasyon na kanyang natanggap. Nagpatuloy pa sa pamamayagpag si Epimaco Velasco sa sumunod na mga panahon at di na iyon napigilan pa hanggang sa sumapit nga ang taong 1988 nang mahirang siya bilang assistant director ng NBI at naging acting director noong taong 1992 at di nga nagtagal noon din taon na yun ay tuluyan na siyang hinirang bilang direktor ng NBI matapos magbitiw sa pwesto ang noon ay kasalukuyan direktor nila na si Alfredo Lim upang bigyan daan naman ang kandidatura nito bilang alkalde ng Maynila. Sa panahon ni Epimaco Velasco bilang direktor ng NBI, nang lumaganap ang kidnapping sa buong bansa kung saan namayagpag naman ang iba't ibang grupo na gaya na lang ng Red Scorpion Group ni Joey De Leon at nang nagsisimula pa lang noon na Kuratong Baleling Syndicate sa pamumuno naman ni Ongkoy Parohinog at iba't iba pang grupo na kinabibilangan ng mga ex-military o mga awol na police officer dahil naging magandang negosyo noon para sa mga sindikato ang kidnap for ransom. Ito din yung panahon na kung saan ang mga NBI na lang ang tanging pinagkakatiwalaang takbuhan ng mga biktima dahil nga sa takot sa mga pulis na iyon dahil ayon sa kanila ay sila rin mismong mga kidnapper, lalong-lalo na ang komunidad ng mga Filipino-Chinese na kadalasan nilang tinatarget. Tinutukan lahat yan ni Epimaco Velasco kasabay ng paglilinis sa kanilang hanay at sa maraming ahensya ng gobyerno laban sa talamak na korupsyon. Dahil dito, malalaking tao ang kanyang nasagasaan gaya na lang ng mga opisyal ng kapulisan, mga piskal na nahuhuli nila sa mga entrapment operations at mga bigating politiko noon. Unti-unting naibalik ni Velasco ang tiwala ng mga tao sa gobyerno lalong-lalo na sa kapulisan at naparangalan nga siya bilang Most Outstanding Public Servant, Presidential Commendations, Gintong Ama Awardee for Public Service, Dean Marcos Harris Award, Most Outstanding National Officials at napakarami pang iba ang nakuha niya bago siya bumaba sa pwesto noong taong 1995. Pagkatapos sa NBI ay tumakbo at nanalo naman siya bilang gobernador ng Cavite at nagsilbi mula taong 1995 hanggang 1998 bago siya kusang bumaba sa pwesto para bigyan daan ang panibagong posisyong inalok sa kanya ng gobyerno, ang Department of Interior and Local Government o DILG. Hanggang sa noong taong 2007 nang mahirang naman siya bilang acting members of Board of Directors ng Philippine Reclamation Authority o PRA at nagpatuloy siyang naglingkod sa bayan. Ika-27 ng Enero taong 2014, habang si Epimaco Velasco ay nasa General Trias sa Cavite, doon na rin siya tinamaan ng atake sa puso na kanyang ikinamatay. Siya ay pumanaw sa edad na 78 taong gulang. Walang sino man ang isinisilang na mahirap o walang alam. Bawat isa ay meron taglay na katalinuhan na siya nating ginagamit kung saan tayo dadalhin ng ating mga pangarap, kung sa tagumpay ba o sa kabiguan. Ikaw kaibigan, paano mo pinagsisikapan ang iyong mga pangarap? Sumusuko ka na lang ba dahil ikaw ay isang mahirap lamang? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!